Ano ang isang dahilan bakit dapat magtiwala sa Diyos? So, ito po yung topic natin pag-aaralan ngayon. Ano nga ba yung tunay na dahilan bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? So, a cosmological argument. Sabi dito, an argument for the existence of God based on the observation that since every known thing in the universe has a cause, the universe itself must also have a cause which can only be God. So, napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon at tunay nga sa ating topic ngayon ay patuloy nating talakayin o pag-aralan yung kanyang mga salita. So, sa ating teaching ngayon, sabi dito, Kalam Cosmological Argument. Sabi doon sa kanyang unang turo, everything that begins to exist has a cost. So, yung lahat ng bagay na sisimulang mag-exist has a cost. Ibig sabihin may mga dahilan, may mga bagay tayo na nakikita o isinasaalang-alang bakit yung bagay na to, mayroon nito, bakit may mga bagay tayo na minsan nakatanungan pero hindi natin lubos maisip bakit nangyayari. But if you realize that it has also a cost, may dahilan kung bakit siya nag-exist. Pangalawa, the universe began to exist. Even the universe began to exist. So, simula pa lang nung unang panahon, talagang meron ng kinreate ang Diyos na universe, which is isa sa mga pinananahanan natin dito sa mundo. Ay ang creation ng ating Panginoon at yung universe na kung mapapansin at makikita natin, talagang napakabuti ng ating Panginoon na ibinigay niya sa atin yung pagkakataon na ma-feel o mapa-feel sa atin ng Lord kung gaano siya kabuti at kung paano na talagang inihanda niya yung ating pinananahanan ngayon para ipagpatuloy yung kabutihan at gawin yung kalooban ng Diyos. Pangatlo, sabi dito, therefore, the universe has a cost. Even the universe has a cost. May dahilan kung bakit ito kinreate. May dahilan ng Diyos kung bakit niya ito kinreate. At yung mga bagay na dahilan na yun, yung nakakatulong sa atin para mas maunawaan paano ba yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Yung dahilan kung bakit na-create ng Lord yung mundo is to have us na sa katuparan yung layunin at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, para na po sa ating application, ayun. So, yung kanina, it's a sabi nga, cosmological argument. So, sa unang teaching natin, sabi dito, God exists outside of time, space, and matter. So, pangalawa, God is the source of all existence. So, siya yung source ng lahat ng, yung lahat na na-exist dito sa mundo, siya yung naging source. Pangatlo, God is an all-powerful and eternal God. So, siya yung eternal God, makapangyarihan sa lahat, at siya lang yung may akda ng lahat ng bagay, wala nang iba. Sabi sa ating application, wait for God's perfect timing. Alamin natin, maghintay tayo dun sa perfect timing ng ating Panginoon kung paano ba siya kikilo sa buhay ng bawat isa, ano ba yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi kailangan nating pahalagahan yung buhay na meron tayo. Gawin natin ito para sa ikabubuti ng ating Panginoon. Pahalagahan natin ito dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Pangalawa, present your request to God. Present your request to God. So, i-present natin ano ba yung mga kahilingan natin sa Diyos. Sabi nga, kapag ito'y kalooban ng Diyos, ito ay talagang ipagkakalob niya sa atin. At kung hindi naman, may mga bagay siya na mas the best na bibigay sa atin. Pangatlo, trust God with all your heart. So, magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoon na talagang alam natin na may gagawin siya sa buhay ng bawat isa at kikilo siya sa buhay ng bawat isa. Wala nang iba na dapat tayong pagkatiwalaan kundi siya lamang na siyang lumikha, nag-create at nagbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin.
So again, thank you for watching this video. I hope you learn, and God bless you.